Ayoko sanang gawin to ha, kasi ayoko sa mga bagay-bagay na nakaka-stress. Pero, kailangan para mapansin ni Peso Ready tsaka yung agent niya. Nung weekend pa akong na mga ito. Take note that this video is based on my personal experience. Hira lang yung nagko-call out ako ng mga companies dito sa YouTube. Unless na lang na hoping na yung comment ko sana mag-cause ng improvement sa kanila. Well, the good things about Peso Ready muna ha, para objective tayo. Positive kay Peso Ready is madaling applyan, ang dami niyang IDs na tinatanggap, and buo mo siya natatanggap. Hindi tulad ng ibang loan app na kalahati na yung matatanggap mo, tapos ang laki pa ng interest. Kahit na 15% per month siya at may ibang mga users na hindi pwedeng tanggalin yung additional services, at least somehow, marirecommend ko sana kasi buo mo natatanggap yung loan. At 30 days siya. So, hindi siya yung pa 7 days lang tulad ng ibang loan app. Also, yung maganda sa kanya kasi nagre-report din siya sa CIC. Na lumalabas kasi siya sa credit report ko Kaya, kung good payer ka dito, somehow nakakatulong siya sa pag-establish ng record na nagbabayad din ng utang. Creditworthiness, yung gano'n. Kahit na somehow papaano. And for other users, at least somehow, natatanggal yung additional services. Pero, here's the bad thing. And I hope, bibigyan to ng pansin ni Peso Ready ha. Tsaka, hindi ko naman sana to gagawin kung yung agent na nakausap ko kanina is marunong lang makinig. So, free-flowing lang guys. Walang script, walang tanan. Hindi ko pinaghandaan yung video na to dahil, yun, nakaka-imbiyat na siya. Peso Ready ha, yung ginagawa nyong pagtawag, paulit-ulit, starting from 7 days, prior, leading up to our due date. So, for that 7 days, bago mag-due date, yung email reminders, tsaka yung text reminders, dapat sapat na yan Kasi yung mga clients, yung hindi naman kasi mga tanga yan. So, dapat, tinitreat mo kami with respect. So, dapat text, email, 7 days before due date, 3 days before due date, dapat okay na. Pero yung tatawag-tawag kayo everyday, tapos kung hindi masagot yung tawag nyo, buong araw kayo ring ng tatawag sa number, hindi na tama yan. Actually, harassment yun Tapos hindi lahat ng hindi nakakasagot sa tawag nyo ay hindi magbabayad. Usually yung hindi nakakasagot dahil busy, may ginagawa. Tulad ng Saturday, nagsusupport ako sa team ng mga siklista kasi ako yung support vehicle, ako yung convoy. Tapos, every 30 minutes, tinatawagan nyo ako, sinasagot ko, binababa nyo naman. Halatang Peso Ready kasi ito lang yung magjuju in the next couple of days. Mr. Cash, text, call the day before. Si Finbro, 3 days before, text, call. At yung talagang kinakausapan ng tama. Kayo 7 days before, text, email, call, every day. Minsan nakikilala ka na yung boses. So nakakabwisit, harassment yun Ang mahal-mahal ng interest nyo 15% per month. Tapos, yung iba hindi pa natatanggal yung additional service dahil depende kay system yan, pahirapan. Pagkatapos, ang cheap-cheap ng customer service nyo, ganun lang yung kaya nyo. Yung email nyo gentle reminder, yung spelling wrong. Yung gentle ginawa ng gently. Anong klaseng customer service yan? Tapos, tatawag-tawag kayo. Hahanapin ako, sabi ko, yes. Ibababa naman yung telepono. Tawag tapos wala. Every day, hanggat sa makabayad. Yung tatawag-tawag yung 7 days before, parang dirty tactic yan Kasi ito bago ako magpatuloy, gusto kong i-call out yung mga agents na tumatawag sa akin. I understand, nagawa nyo lang yung trabaho nyo. Pero, kung sunod-sunuran lang kayo sa policy, just because, ganito kasi sa system, lumalabas kasi, reminder lang po, pasensya na po sa abala, kasi ginagawa lang. Kung gusto mo, bigyan ka ng value ng company mo, do something above and beyond what you're expected to do. Huwag yung susunod-sunuran ka na parang tuta. Kasi if tulad ka lang ng any other agent sa floor nyo, then you're just as replaceable as anybody else. Hindi mo ba alam na yung character, yun yung makakapag-bring ng success sa buhay nyo? So kung ikaw ay isang worker or employee na may initiative at somehow you do something na magiging stand out ka compared to other agents, mabibigyan ka ng value ng company tinatrabahuhan mo. If not, then at least somewhere out there, kung maganda yung character mo, may initiative ka, dun ka magsa-thrive. Kasi baka si Peso Ready is not for you kasi kung hindi ka nila bigyan ng
importance for standing out, for doing something above and beyond what you're expected to do, then hindi ka nila deserve. Kaya sa mga agents na tumatawag sa akin, I always try my best to explain. Hoping na sana isuggest nyo sa company nyo yung sinasabi ko. At malay mo, yung suggestion mo, yun yung makakapagpabuti sa operations nyo, di ba? Kasi naman para kang tuta na sunod-sunura, no? Lumabas yung pangalan mo sa system, kaya yun, tatawag ako, magre-remind. How about, next time na may meeting kayo, mag-suggest ka. Kung naging maganda yung suggestion mo, naging part siya ng policy nyo, di, may kudos ka pa sa company nyo, malay mo, may bonus ka pa. At least may character ka, may initiative ka ba? Na meron kang potential na maging valued employee. Nakakabwisit itong mga agents na parang robot. Yung babasa-basa ng script na parang tanga kaysa makinig. Kasi hindi naman ako nag-flex sa'yo kung bakit ko binibigyan ng suggestion. Yan is para iparating nyo sa management. Na yung ginagawa nyo is napaka-harassment na to eh. Hindi nyo pwedeng sabihin na company policy, ganun talaga, nag-agree kayo. Hindi. Kaya nga ng credit card, kaya ng car loan, kaya nga ng home loan, na may thousands and thousands yung utang mo, tapos kaya nga nila na text lang. Kayo pa? Ola? Also, how about si Bill Is? Bakit nakukuha ni Bill Is na the day before lang? Magte-text, that's it. Hindi makulit si Bill Is. Bakit nagbago si Mr. Cash? Dati 7 days, ganun din eh. Bakit ngayon? 1 day before na lang sila tumatawag tapos nagko-call. Tapos, pag kinakausap ako ng agent, nakakausap ko sila ng maayos. Hindi tulad sa inyo. Ganon din si Finbro. Yun lang, nakakainis lang yung kay Finbro yung Borrower's Advantage package nila. Pero, nakakausap mo ng maayos yung mga agents nila. Kaya mas professional yung mga agents nila. So, yun nga, sabi ko, Peso Ready, ang mahal-mahal ng fees nyo. Sana, kasing ganun din, high level din yung customer service nyo. Yung Facebook nyo nga, di nyo nga madagdagan ng DS. Yung dun sa introduction nyo. DS. Ang cheap-cheap ng ano nyo ha. Ng level of service nyo ha. Hindi ma-justify ng fees nyo. Sayang, kasi buo sana yung loan. Sa lahat ng mga OLA, okay sana kayo. Pero, harassment kayo 7 days before the due date. But before I continue ha. Ayan ha. So, sayang. Okay, may potential sana kayo. Kaso, nakakabwisit yung mga calls nyo eh. Sana text, email. Kung hindi pa due yung account, dapat sapat na. Huwag yung tatawag-tawag, gentle reminder. Hindi gentle yung ginagawa nyo. My gosh. Kung gusto nyo, respetuhin kayo ng mga clients nyo. Dapat kayo marunong din kayo magrespeto. Dapat i-treat nyo yung mga clients nyo as valued clients, especially yung repeat borrowers. Yung fees nyo, kahit na ang taas-taas, kahit na hindi nga matanggal, pero sige na lang, okay na lang kasi buo na tatanggap yung loan nyo. Sana you do justice sa mga clients or borrowers nyo. At saka ito ha, akala nyo hindi ako nakakahalata, dirty tactic to eh. Kasi 'di ba, yung interest nyo is fixed. 15% for 30 days. Kahit tatawagin nyo yung service charge, ganun pa rin yan, patong pa rin yan eh. Kung magbabayad ba kami ng maaga, may cashback ba? Walang cashback kasi 'di ba nag-agree nga kami sa loan agreement. Okay, fine. Pero yung ginagawa nyo kasi, 7 days pa lang, nang pe-pressure na kayo, nangungulit na kayo para mabayaran kayo early. Kasi in that short amount of days na napabayad kami early at napareloan kami early, kumita kayo somehow dun sa service charge. Kaya alam namin, dirty tactic yan. Kaya sa mga borrowers niyo, huwag kayo mag-advance. Kung hindi man lang kailangan, huwag kayo mag-advance. Lugi kayo sa number of days of finance charge dyan. At least si Digido, everyday pa yung kung magkano lang yung days ng utang mo kay Digido, yun lang yung interest na babayaran mo. Yun nga lang, may processing fee na minamine si Digido. May potential sana kayo na maging kagalang-galang na loan app. Pero yung ginagawa nyo 7 days before the due date, yung pangungulit nyo, yung panghaharas nyo, ay hindi tama yan. Nakakabwisit. So, hindi naman sana ako magre-reloan sa inyo, mag-uutang ulit sa inyo. Kasi yun nga, nakakainis tong tatawag kayo super early. Kulit talaga eh. Ang kulit. Like, super kulit. Pero, ang dami kasi nagsuggest sa akin na gawan ko daw ng video na natatanggal pa yung additional service. So, gumawa ako ng video. At ayoko magbayad way ahead my due date dahil, yun nga, lugi ako sa service charge. Kung 30 days, maghintay kayo. Doon kayo tumawag kapag overdue na.
Doon kayo mag-focus ng effort nyo. Mag-focus kayo ng effort nyo sa pag-spell check ng email nyo. Mag-focus kayo ng effort nyo sa pag-spell check ng Facebook nyo. Ayusin nyo yung servisyo nyo. Tapos sa mga agents, alam ko, ginagawa nyo lang yung trabaho nyo. But you have to also have an initiative para mag-stand out doon sa mga other agents sa floor. Kasi character eh. Iba na yung may magandang character at may initiative. You will understand that later. Kung meron kang good character, meron kang initiative, you'll go further. Yun. So, sana marinig to ng agents na yung tumawag sa akin. At saka sana narinig din to ni Pesyo Ready. Kasi kung maglalagay lang ako ng comment dun sa Facebook nila, maglalagay lang ako ng comment sa community page, hindi naman yan siguro papansinin ni Pesyo Ready. Mabuti nang gumawa tayo ng video kasi i-air out natin yung ating frustration. Kung kayo guys, kung hindi talaga magbabago to si Pesyo Ready, ang kulit-kulit niya, kung makahanap ko yung magandang loan app na hindi makulit, kalimutan nyo na tong si Pesyo Ready. Although sayang, kasi okay sana siya, buo mo matatanggap, nagre-report din siya sa CIC na good payer ka, kung good payer ka, so nakakatulong siya sa credit score, sana ano. Pero yung nakakabwisit lang talaga, yung tumatawag sila 7 days before, kaka-irita talaga. Hindi lahat ng hindi sumasagot sa inyo ay walang intensyong magbayad. Busy lang, kasi may ibang pinagkakabalahan sa life namin. So, yung mga agents nyo, dapat matuto silang magrespeto. Or yung Pesyo Ready mismo. Paano nyo masasabi na the best loan app kayo kung hindi nyo nga matama yung spelling ng needs doon sa Facebook nyo? Hindi nyo nga matama yung spelling ng gentle doon sa email nyo. At more so, yung mga call reminders nyo, sobra excessive talaga. So, yun nga, sabi ko sa mga tao, kung nakukulitan kayo dito kay Pesyo Ready, pag na-approve kayo sa, say, for example, sa credit card, sa bill is, it's time na siguro kalimutan na natin tong si Pesyo Ready. Kasi ako kanina nagbayad na ako. Ayoko, ang kulit ng agents nyo. Ayoko na. Huwag kayong mag-attempt na magloko kayo sa account ko, like mga auto-reloan, yung mga ganon. O kaya yung gagamitin nyo yung aking account, may gumamit ang account ko ha. Huwag kayong magloko dahil hindi ko kayo tatantanan. I'm not taking this personally ha. Ako para lang ito sa aking mga viewers na kung saan masyadong naaabala dito sa mga call reminders ni Pesyo Ready. Kasi kung walang mag-air out ng ganitong mga frustrations, who's going to, di ba? Sana marinig ni Pesyo Ready. And sana, kung nagbago nga si One Hand, kung nagbago nga si Mr. Cash, then kayo kaya nyo rin. So, yun lang. Bye.